Marga? O tita, napadala po kayo. Tuloy po kayo. Oo. Andyan ba si Ate Ruby? Wala po eh. Nagsimba lang po si mama, pero baka mamaya po nandito na yon. Pero ang totoo, ikaw talaga ang sinadya ko dito. Ha? Bakit po tita? Balita ko kasi, natanggap ka sa malaking kumpanya sa Maynila. Baka naman, pwede mo ako matulungan sa gamutan ko. Eh tita, hindi pa po kasi ganun kalaki ang sahod ko. Hindi pa po ako regular sa trabaho. Pero wag po kayong mag-alala. Magbibigay po ako kahit magkano para makatulong sa gamutan nyo. Ako, maraming salamat ha. Opo tita. Aasahan ko yung sinabi mo sa akin. Wala na kasi akong ibang inaasahan. Si Franz hindi na nagbibigay. Tsaka mahina rin ang kita ko sa paglilinis ng kuko. Opo tita. Wag po kayong mag-alala. Tutulong po ako hanggat kaya ko. Ang swerte talaga ni Ate Ruby at ikaw ang naging anak niya. Hindi naman po sa ganon tita. O siya, sige Marga, mauna na ako ha. Meron pa kasi ako lilinisan ng kuko mamaya. Sige po tita, mag-iingat po kayo. Sige. Tinanghali na pala ako ng uwi. Maraming tao sa simbahan. O nay, andyan na pala kayo. Mano po? Kunin mo to, merienda natin mamaya. Sige po. Nakapaglinis ka na ba ng bahay, anak? Opo ma, nakapaglinis na po ako. Siya nga po pala, galing po dito si Tita Laila kanina. Ha? Bakit daw? Sabi niya po kung pwede daw ba akong tumulong sa gamutan niya. Tapos, ano sabi mo? Sabi ko po na tutulong ako kung hanggang saan lang kaya ko. Tama yan, anak. Total, nakatulong din ang tita mo sa atin nung wala tayo. Opo ma, hanga po ako kay Tita Laila dahil nagagawa pa rin niya maghanap buhay kahit may sakit siya. Oo, anak. Masipag talaga yung kapatid kong yan. Minalas lang talaga sa asawa. Kaya nga po nay. Basta anak, matuto ka magtabi para sa sarili mo. Pag hindi mo na kaya, pwede naman natin kausapin ng tita mo. Opo ma, huwag po kayong mag-alala. O Marga, anak. Pauwi na rin ako. Sige po ma, dumating po kasi nag-aayos ng tubig. Paalis na din po ako. Sige anak, pauwi na rin ako. Huwag ka muna umalis hanggat wala pa ako. Sige po ma. Ate, nandyan ba si Marga? Wala pa si Marga. Pero baka maya-maya nandito na yon. Ano bang kailangan mo sa kanya? May kailangan kasi akong biling gamot para sa maintenance ko. Kinapos ako sa pera. Anong gamot ba yan? Para si Marga na lang pabibilhin ko mamaya. Ako na lang ate. Nakakahiya naman kay Marga kung siya pa ang bibili. Magkano ba yung kailangan mo? At ako na lang yung magbibigay. Mga nasa 2,000 ate. Ano? Parang ang laki naman ata niyan. Ay, hindi ko pa kasi alam kung magkano yung gamot ate. Bigay mo na lang sa akin yung pangalan ng gamot at si Marga na lang ang bibili. Ano ba yan ate? Wala ka bang tiwala sa akin? Anong akala mo? Lulukoyin ko ba si Marga sa konting halaga lang? Hindi naman sa ganon, Laila. Naninigurado lang ako. Baka kung saan mo lang dalhin yung pera. Sige na ate, babalik na lang ako. Nag-aaway ba kayo? Hindi anak. Bakit nandito po kayo, Tita Laila? Meron lang kasi sana akong kailangan biling gamot. Magkano po ba yung kailangan nyo, Tita? 2,000 sana. Ito po, Tita.
para mabili niyo na po yung kailangan yung gamot. Nako, maraming salamat dito, Marga, ha? O paano? Mauna na ako. Sige po. Marga, bakit naman nagbigay ka kaagad? Hayaan niyo na po, ma. Di ba, nakapangako ako kay Tita Laila na tutulungan ko siya. Oo nga. Pero iba yung pakiramdam ko dyan sa tita mo. Alam mo, ma, na kay Tita Laila na yun kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Basta ang importante, nakatulong ako. Hindi naman sa ganun, anak. Hindi naman masamang tumulong. Ang sa akin lang ay pinapaalalahanan lang kita dahil mahirap kumita ng pera. Naiintindihan po kita, ma. Huwag po kayong mag-alala. Sige, anak. Ate Ruby? Oh, Layla. Anong kailangan mo? Nandyan ba si Marga, ate? Oo, nagpapahinga. Bakit mo siya hinahanap? May kailangan ka na naman bang bilhin na gamot? Ah, hindi ate. Ang totoo ay babalik ko sa kanya yung sukli. Ito nga pala yung resibo at yung sukli sa gamot na binili ko. Sige, ibibigay ko na lang sa kanya yung resibo at sukle. Sige ate, salamat po. Hindi na rin ako magtatagal, may dadaanan pa kasi ako. Sige. May kausap ka ba sa labas kanina, ma? Oo, nandito kanina ang tita Layla mo. Bakit daw po? Hinatid niya tong resibo at sukle. Pero hindi ako naniniwalang yun lang yung pakay niya. Si mama talaga. Bakit mo naman nasabi yan? Kasi no nakarang linggo, nakita ko ang tita mo, nandun sa pasugalan naglalaro. Totoo ba yan, ma? Sasabihin pa niyang nahihirapan siyang sustentuhan yung gamot niya, pero nandun siya, nagsusugal. Ma, dapat kinausap mo na lang si Tita Laila tungkol dyan. Hay nako, hindi na. Baka kung ano pang masabi ko sa kanya. Totoo nga yung sinasabi ni mama. Ma, nakita ko po si Tita Laila doon sa sugalan. Naku, tama ako anak sa hinala ko. Nanahawa na rin ang tita Layla mo sa asawa niyang nagsusugal. Eh kung kausapin niyo po kaya si Tita Laila, ma, tungkol dito. Hayaan mo, pupuntahan ko siya sa bahay nila bukas. Baka nga humihingi siya sa'yo ng pera para hindi pambili ng gamot. Pinagsusugal lang niya. Huwag muna tayong mag-isip ng hindi maganda, ma. Mas mabuti na makausap niyo muna si Tita Laila. Oo, anak. Ma, saglit lang po. Samahan ko na po kayo kila Tita Laila. Total, wala naman po akong pasok sa trabaho ngayon. Ah, ganun ba? Sige, magbayad muna tayo ng kuryente bago tayo pumunta kina tita mo. Sige po. Oh, bakit bukas ang pintuan nila, Tita Laila? Layla? Ano nangyari sa'yo? Nasobrahan ko magtrabaho, ate. Nakalimutan ko uminom ng gamot kahapon. Bakit naman kasi nagpapasobra ka sa trabaho? Alam mong may sakit ka. Ang dami kasi nagpalinis kahapon ng kuko sa sugalan. Hindi ko na namalayan, gabi na pala. Kaya nakalimutan kong inumin yung gamot ko. Kaya po ba nasa sugalan kayo kahapon? Oo, nandun ako kahapon. Sinasabi ko na nga ba eh. Ate, mali ang iniisip mo. Layla, dito ka muna. May tumatawag sa akin. Hindi, ate. Sayang naman ang kikitain ko sa paglilinis ng kuko kung pansusugal ko lang. Pero nakita kitang naglalaro. Nung minsan napadaan ako doon.
Ah, yun ba? Customer ko yun. May tumawag kasi sa kanya sa telepono kaya pinakiusapan niya ako na tignan muna yung baraha niya. Ah, yun pala yung nangyari. Akala kasi namin, nagaya ka na kay Tito Franz na mahilig din sa sugal. Malabong mangyari yon, Marga. Alam mo naman na kailangan ko ng gamot para sa sakit ko. Hindi biro ang pagkakaroon ng sakit na diabetes. Pwede ko tong ikamatay anumang oras. Gusto mo bang dun ka na lang sa amin tumira? Total, dalawa lang naman kami nakatira doon ni Marga. Oo nga po, tita. Total, hindi naman umuwi dito si Tito Franz, di ba? Para hindi ka na rin po nangungupahan. Naku, maraming salamat sa inyo. Pero ayoko na maging pabigat pa sa inyo. Sapat na sa akin na natutulungan ako ni Marga sa mga gamot ko. Magkapatid tayo, kaya walang ibang magtutulungan, kundi tayong dalawa lang. Nahihiya nga ako sa'yo kasi pinag-isipan kita agad ng hindi maganda. Ayos lang ate. Gusto ko nga magpasalamat sa inyo ni Marga dahil hindi kayo nagdalawang isip na tulungan ako. Tutulong kami sa'yo ni Mama, tita, hanggat kaya namin.